update kay Alice Go. Natandaan niyo pa ba ang mayor ng Bamban na si Alice Go? Napakasikat, no? Na mayor na in-chief at tagapamahala ng Pugo sa Pilipinas. Kaya ito na finally ay meron ng verdict sa kanya. Ito'y pagkakulong ng maraming taon. Mukhang hindi na makakalabas to, mga kababayan. Kaya ito, courtesy ng GMA Integrated News, atin alamin kung anong nangyari kay Alice Go. So ito, guilty ang hatol ng korte kay dating Bamban Mayor Alice Go. So guilty siya, mga kababayan. Klaro naman, di ba? Para sa kasong qualified human trafficking. Paano naging human trafficking yan? Di ba? Kasi meron silang nirecruit sa Pugo. Maraming workers sa Pugo na galing ng Vietnam, ng Malaysia, Indonesia, at meron ding sa Pilipinas. Ito ang krimen na naugnay si Alice Go, na napaka rumaldumal na krimen dahil nga yung ibang mga nandun sa Pogo ay meron din palang love scam or itong nakikita nating mga pornography sa internet, mga kababayan. Ang Pogo ay kumpletong ano yan, ang Pogo ay kumpletong package ng impyerno. Nandun ang mga hold up, pinuhold up nila ang sariling mga inchik na negosyante, robbery. Nandun ang pornography, nandun ang love scam yung mga sa internet na scam na mga love affair. Nandun ang sugal. So lahat na yan, pug, naroon yung kidnap for ransom, mga sariling inchik ay kinikidnap ng mga inchik. Kaya yan ang pinakamalaking kasalanan ni Alice Go, dahil siya pala ang tagapamahala ng Pugo sa Pilipinas eh. Patuloy tayo. So ito ang offline offshore gaming na tinatawag Pugo. Ang kanyang sentensya ay lifetime imprisonment. Lifetime pala eh. Patay na si Alice Go. Pareho ang parusa ng mga kapwa-akusado ni Go na sina Wang Willie, sino po ba ito? Mga inchik eh. Wolidong, Nong Ding Chang at Lang Song Pu. Mga inchik eh. Buti nga sa inyo. Mga inchik kayo, waka nga, wapila. So, wala na. Life imprisonment eh. Kasi trafficking. At daming na, dami palang namatay diyan sa Pugo. Dapat lang sa kanila. Binaon lang sa likod ng mga gusali. Convicted din sina Rachel Malonzo Carrion. Pinabayaan ni Kaya to Digong ni yung mga Kibuloy, yan. no? Pumayagpag sa Si Pugo. Kibuloy Carrion ang middle name na yun eh. Iba ka kasama si Kibuloy dito sa Pugo. Kasi merong Carrion eh. Sino pa ba? Sino pa bang kasama ni Alice Go? Ito si Jaime Lynn Cruz at Walter Wong Rong. Inchik pa rin. Inchik pa rin, mga kababayan. Sino pa bang kasama? Kasama raw sila ni Go sa pagmamando. Ayan. Kasama pala sa pagmanage ng trafficking sa Baofu compound. Diyan sa Baofu ang maraming binaon daw. Sinimento lang. Yung mga foreign national na nagtrabaho katulad ng mga Vietnamese, Malaysian, meron pang mga Thailander dyan eh. Maraming nabaon dyan sa Baofu. Grabe na krimen dyan, mga kababayan. Ang daming mga ano dyan. Grabe. Sa pornography merong division dyan ng pornography. Kawawa yung mga mga napasok sa pornografiya. Grabe yung Pugo na yun. Kung wala si PBBM ay hindi masugpo ang Pugo na yan. Kasi sa panahon ni Digong ay nagbibigay ang Pugo kay Digong eh. Milyon-milyon eh. Kaya hindi masugpo-sugpo. Pero pagdating kay PBBM, pinauwi ay lahat. nasugpo. Diba? 10 hektaryang property kung saan
Pinasara lahat. matatagpuan ang Baofeng Compound, 10 hektarya pala to. Ang tanggapan ng Sunjuan Technology. Ang Sunjuan ay dati nang naiugnay itong Sunjuan Company sa iba pang krimen. Krimen talaga eh. At mga akusado ay inutusan ng korte. So anong nangyari sa mga akusado? Na magmulta ng 2 million kada isa. Mhm. Kada isa, pero kung maraming kaso sila, sa bawat kaso ay 2 million. Bukod pa sa ibabayad na pera doon sa mga naulila. Diba? Grabing ano to, mga kababayan. Ito, nagkahalaga ng 600,000 pesos kada isa pala sa mga naulila ng naiwan ng mga napatay nitong mga ano diyan sa Baofeng compound ng mga inchik. Okay, so ano pang meron? Ang Baofu compound naman ay kukunin ng gobyerno. Oh, maganda to. Maganda na kukunin ng gobyerno yung Baofu compound. Kasi malaking compound eh. Mantakin nyo, 10 hectares ang laki-laki. So, pwede nang gawing ano yan ng gobyerno, di ba? Multipurpose na mga building. At hindi nagagasto ang gobyerno. Pwede rin ibenta yan. And din ang pera mapunta sa kaban ng bayan. At pagplanuhan na naman ng mga buhaya. Di ba? Pagplanuhan na naman yung bilyon-bilyon na nakita sa pagbenta ng Pogo compound. At pagkati-hatian na naman yan ng mga buhaya. Mga kababayan, di ba? Papayag ba kayo niyan? Ay naku. Delikado kasi ang ano ngayon eh. Parang mga gutom na buhaya itong mga nandyan sa gobyerno. Kapag nakita nila mayroon tayong pundo na pira, ginaganon yun. No? Nag-agawan parang mga buhaya. Death roll. Buhaya Ang talaga. ginagamit ng buhaya, yung death roll eh. Pagkagat ganyan, sabay gulong. Patay yung ano eh. Patay yung kanilang mga sinakmal na hayop eh. Kaya patay ang pera ng bayan. Sinakmal ng mga buhaya. Okay, patuloy tayo dito. 6 billion pala ang halaga ng Baofu compound. Tingnan nyo naman ang laki-laki. 10 hectares eh. 6 billion. At bawat taon nagtaas ang halaga ng lupa. So by the year 2026, 2 taon, ay tumaas na yan, tataas ng presyo niyan. Hindi na yan 6 billion. Pwede nang ibenta yan ng 7 billion. Meron ng profit, di ba? Kaya nga lang, hindi tayo masaya eh. Kapag nakita ng magnanakaw na mayroon ng laman ng alkansya ng Pilipinas, na nakawin na naman yan, mga kababayan, daming magnanakaw eh. Sabi nga ng... Kulong na lahat ng magnanakaw. Sabi nga ni yung may tainga na parang sa Diwindi, yung taga Baguio, yung mayor ng Baguio, yung tainga niya ay parang ano eh, parang yung sa Lord of the Rings, mga malalaking tainga. Sabi niya ay ang gobyerno ay ang mafia. Buong gobyerno daw ay buong sindikato ng mafia na nagano ng pera, naglustay ng pera ng bayan. Grabe. Pero hindi lang yan sa panahon ni PBBM, mga kababayan. Ang mga pagnanakaw na yan ay noon pa yan. Noong una-una pa talaga yan. Panahon na ni Cory, meron na. Ang sumunod, meron din. Pero mas grabe talaga sa panahon ni Digong. Mga kabayan, mas grabe. Pinabayaan eh. 7 trillion eh. Kaya nawala ang nilustay nila na pera pinapasok ng yung Pilipinas mga sindikato. sa 6 na taon Pinabayaan lamang. ng mga 7 trillion. nagkurakot. Ay nako. Okay, ano pang meron dito ang balita? So ito, kasalukuyang nakadetain si Alice Go. Saan ba ito nakadetain? No, your class. Kasama sina Outside. Carrion. Kano-ano kaya ito ni Kibuloy, no? Si Rong naman ay dadalhin sa New Bilibid Prison. Yung mga inchik na lalaki ay papunta sa Bilibid Prison. Ito namang mga babae ay papunta sa correctional, sa women correctional.
Patay yung mga lalaki no, papunta sa Bilibid Prison eh. Patay, puno na yung katawan ng tattoo. Yung mga duwag eh. Kapag duwag ka sa kulungan, ikaw yung pinakamaraming tattoo. Gawin kang newspaper eh. So itong March 24 pa lang, March 20, kailan ba yun? Ito? March 2024, ni-raid ang Baufo compound ng Bamban. Kaya sa pag-raid doon, nakita ang lahat ng illegal na mga gawain. Ano kasi yun eh, palapag by palapag. Every floor, ibang klaseng illegal. Sa susunod na floor, iba na naman na illegal ang ginagawa. Lahat yan, mga online yan na illegal. Kasama doon yung love sex, yung mga website na ano na mga magkita-kita kayo, di ba? At magpakita din yung mga babae. Parang may mga show na pornography. Yun ang pinakamalakas nila eh. Tapos yung illegal gambling at saka yung pag-hack ng mga account ng mga tao. Lahat nandyan sa Pugo. Sa Pugo compound na yan. Nandyan lahat ng mga hackers ng mga insig. Mga wakanga, wapila. Okay, patuloy tayo. Isang Vietnamese pala ang ang nakalabas. Yun palang kwento na paano na-discover ang Pugo na illegal pala yung laman, yung operasyon illegal. Nang makatakas ang isang Vietnamese, nabunyag ito nang makatakas ang isang Vietnamese sa compound. Tumakbo siya sa malapit na presinto ng pulis, nagsumbong, at pagkatapos noon ay daan-daan ang pirsahang pinagpatrabaho pala. Kahit na gustong uuwi, hindi makauwi kasi tinotorture umano ang mga hindi sumusunod sa Pugo. Kawawa, yung iba nga patay, sinimento na, binaon daw sa likod ng Bauping compound. Baofu pala, Baofu. Yung radio ko kasi Bauping eh, Baofu pala. Ito, so mga Chinese, even Chinese ay meron ding mga Chinese na ginawang diyan, exploited sa Pugo. Maraming Vietnamese, Malaysian, ayan meron pang Thailander diyan at mga Pilipino. Meron pang Indonesian at Rwandans. Rwandans sa Africa yan eh. Grabe mag-recruit itong mga insik Kasi itong mga nagtrabaho sa Pugo ay pinangakuan yan ng malaking sweldo. Malaking sweldo ang pangako ng mga insik para sila papasok sa Pugo. At kapag nandun ka na, hindi ka na makakalabas. Gagawin mo na yung gusto nila na trabaho mo. Kaya kawawa yung nasa nasa pornografiya, kawawa. Grabe. Hindi ka makakalabas eh. Makakalabas ka, wala na. Kaya swerte yung nakalabas eh, yung Vietnamese na nagsumbong. Magaling ang Vietnamese, Vietcong eh. Magaling sila sa pag sa mga butas, pagsusuot-suot kung saan-saan. Kaya nakalabas sa Baofu compound at sinuplong sa kapulisan. Ito tingnan nyo to mga kabayan. Si Alice Go pala ang presidente. Ito, natagpuan din sa compound ang mga dokumento. Anong dokumento? Na nagpapakitang si Alice Go ang presidente ng kumpanya. Ayan. Kaya pala habang buhay na pagkabilanggo si Alice Go kasi siya mismo ang presidente ng kumpanya at baka siya ang may-ari niyan eh. Kasi mayaman talaga si Alice Go. Anak daw yan ng sa Pudyan, yung mga sindikato doon. Kaya yung sa Pudyan na sindikato, sila yung nagpupundo kay Alice Go na makabili ng lupain na gawing Baofu compound at yung
sa Cavite, yung isang isla na ginawang Pogo City. Pogo City. Sa mga Rimulya yata yun na lupa, binili ng mga Inchik. Binili ni Alice Goo. Kaya buti nga, kaya Alice Goo, buti nga sa'yo. Ang ganda pa naman ito. Napaka ano pala, napaka animal, mga kababayan, no?